Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ayon sa datos, ang kauna-unahang beses na nagkaroon ng domestic flight sa Pilipinas ay noong 1941 sa pangunguna ng flag carrier ng bansa na Philippine Airlines. Welcome aboard the Philippines. Welcome aboard the Philippines. Welcome aboard the Philippines. Discover the special charm of the Philippines, first on Philippine Airlines. Ilang dekada pagkatapos niyan ay sunod-sunod nang nagsulputan ang iba pang mga airlines at noong 1996, ang Cebu Pacific ay nagpalipad ng kauna-unahan nilang commercial domestic flight. Dahil sa naging matagumpay ang operasyon, ang pangalan ng CEO na si Lance Gokong Wei ay tumatak sa kasaysayan. Gamit ang kanyang galing sa pamamalakad, ay nagawa niyang ipakita na bagamat ang kanilang airline ay nagsisimula pa lamang, kayang-kaya nilang makipagsabayan sa Philippine Airlines. The newest Philippine Eagle is here. Presenting the new Cebu Pacific Airbus A320. Highly advanced, exceptionally comfortable, and right on time. Cebu Pacific. Pero noong 1998, 2 taon pagkatapos nilang ma-launch ang Cebu Pacific, isang trahedya ang mangyayari na magiging dahilan kung bakit ang mga tao ay iniwasan na sumakay sa kanilang airlines. Sa laladi ng trahedya, ang publiko ay napatanong kung may kapasidad ba talaga ang Cebu Pacific na maibiyahe ang kanilang mga pasahero ng ligtas. Ating balikan ngayon ang isa sa hindi malilimutang kaganapan noong 90s. Ito ang dokumentary na ginawa ko sa nangyari sa Cebu Pacific Flight 387. Noong February 2, 1998, ang Oro Airport Lounge ay nakatanggap ng tawag mula sa isang crew member ng Cebu Pacific dahil gusto nilang mag-order ng packed lunch para sa mga piloto at stewardess. Ayon sa caterer ng lounge, ang rason kung bakit hindi doon kakain ang mga crew ay dahil sa delayed na ang mga ito sa kanilang schedule. Pagkatapos ng kanilang usapan, agad nilang inihanda ang mga orders upang maibigay agad nila ang mga pagkain kapag dumating na ang taong kukuha noon. Matapos nilang maihanda ang mga orders, ay inasikaso na nila ang iba nilang mga customers. Pero unti-unti silang nagtaka dahil lagpas na ng 12:00 ng tanghali, ay wala pa rin dumadating para kunin ang mga orders. Ang 5 lands on board. Para kila Captain Husto. Para kila Captain Husto. Ang parehong mga katanungan na yan ay naisip din ng mga crew sa tower ng Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City. Ayon sa interview sa kanila, bandang 10:40 ng umaga noong February 2, 1998, ang piloto ng flight ay nagradyo sa kanila dahil ang eroplano na pinapalipad ng mga ito ay may layo na lamang ng 37 nautical miles at sa loob ng 15 minuto ay lalapag na ito sa airport. Base sa report, ang kapitan ng flight ay si Captain Paulo Justo at ang kanyang first officer naman ay si Erwin Golia. Kahit saan ka magbabasa, ang dalawang pilotong yan ay naiulat na may magandang record. Ang eroplanong kanilang ipinabiyahe ay 1 taon pa lamang sa kamay ng Cebu Pacific. Ngunit katulad ng ibang mga barko na makikita mo sa mga pantalan at ibang mga eroplano ng ibang airline, ang aircraft ay hindi bago. Ibig sabihin, ito ay second-hand o pinaglumaan na ng ibang airlines. Base sa report, ang aircraft na McDonnell Douglas ay orihinal na pagmamayari ng Air Canada noong 1967 pa, bago ito ibiniyahe patungong Pilipinas noong 1997. Dahil sa ganda ng kondisyon nito, ang Cebu Pacific ay binili ang eroplano.
Base sa manifest, ang eroplano ay nakatakdang lumipad mula sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila patungong Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. Nang sila ay makaalis na sa NAIA, ang eroplano ay may sakay na 109 na katao. 74 sa mga ito ay mga Filipino. Sakay din ng aircraft ang 5 mga banyaga na mula sa Australia, Austria, Japan, Switzerland, Canada at isang doktor na mula sa Estados Unidos na patungo sa kanyang medical mission. Ayon sa balita, isang mainit na araw noon sa Cagayan de Oro na perpektong klima para sa family outing o gathering. Ang ibang mga Pinoy na pasahero ay excited dahil ang ilan sa kanila ay matagal nang hindi nakakauwi sa probinsya. Matagal nang hindi nakakasama ang kanilang mga mahal sa buhay at matagal na silang hindi nakakakain ng mga lutong bahay na kanilang mga ina, lola o kanilang asawa. Ngunit ang dapat sanang inaasahan nilang family reunion ay hindi nangyari. Ayon sa air traffic controller sa Lumbia Tower, ang eroplano ay dapat nakarating na sa airport ng alas 11 ng umaga. Binigyan nila ng ilang minuto ang piloto dahil maaaring ito ay nagkaroon ng problema. At para masiguradong ang lahat ay nasa maayos na kalagayan, sila ay nagradyo kina Captain Fausto para malaman kung may aberya. Pero sa hindi nila maipaliwanag na dahilan, ay hindi na nagresponde ang mga ito. Paulit-ulit nilang ginawa yon sa loob ng 12 minuto. Nang hindi pa rin rumeresponde sa Captain Fausto ay kinontak na nila ang ibang mga airport dahil maaaring nag-emergency landing ang mga ito. Pati ang ibang mga piloto ay kinontak na rin nila para tanungin kung namataan ng mga ito ang aircraft sa ere. Ngunit naalarma sila dahil kahit ang mga ito ay sinabi na hindi nila nakita ang eroplano. Mas lalo silang kinabahan na may nangyaring hindi kaaya-aya dito dahil isang piloto ng Philippine Airlines ang nakapagsabi na kung maganda ang panahon na nakikita ng mga tao sa baba, hindi naman ganoon ang sitwasyon sa ere. Ayon dito ay kapag ang eroplano ay lumilipad na ng 9,000 feet pababa, wala ka makikita dahil sa kapal ng alapaap. Pagkatapos nilang kontakin ang lahat ng mga taong maaaring makapagturo sa kinaroroonan ng aircraft, opisyal na idineklarang nawawala ang Cebu Pacific Flight 387. Ilang oras pagkatapos lumabas ng balitang yan, ang publiko ay hindi maiwasan na mag-isip na maaaring ang eroplano ay nag-crash. At para mapangalagaan ang kanilang imahe sa publiko, ang NOI CEO ng Cebu Pacific na si Gokong Wei ay agad naglabas ng anunsyo na ang kanilang organisasyon ay ginagawa ang lahat para mahanap ang eroplano. Bukod sa search and rescue operation na pinangunahan nila, ang nooy presidente na si Ramos ay inutusan din ang dating congressman na si Jesus Dureza na tulungan ang Cebu Pacific. Sila ay nagpadala ng 2 helicopters at kahit ang Philippine Air Force ay nagpadala na din ng kanilang mga tao para tumulong sa paghahanap. Ngunit kahit madami ng mga ahensya ang nagtulong-tulong para hanapin ang eroplano, ay lumipas ang 24 oras pero hindi pa rin nila ito nahahanap. Kinabukasan, February 3, 1998, naghanap muli ang search and rescue team at sa pagkakataon na ito ay nilawakan na nila ang lugar na kanilang pagkahanapan. Ang malawak na lupay na ito ang kanilang target, ngunit ang paghahanap sa masukal na lugar na ito ay magiging mahirap dahil kailangan nilang tiyagain na maghanap sa 4 na bundok tulad ng Mount Sumagaya, Mount Lumot, Mount Mangabon at Mount Balatukan. Ang unang bundok na kanilang pinuntahan ay ang Mount Balatukan dahil noong 1976 at 1997 ay merong bumagsak na eroplano sa lugar. Kasabay ng paghahanap sa bundok na yan ay agad nagpadala mga investigador ng ilang helicopter sa Mount Sumagaya dahil ayon sa ulat ng mga taong nakatira doon ay nakarinig sila ng isang malakas na pagsabog. 2 helicopters ang dinispatcha at kasama ng piloto ang mga taga-Air Transportation Office at isang colonel mula sa Philippine Air Force. Inikot nila ang bundok at napansin nila ang isang parte kung saan ito ay tila nakalbo. Nang ipaling nila sa ibang direksyon ng video camera ay kapansin-pansin na may mga lugar doon na tila kalbo din at merong mga puting pira-pirasong bagay sa lugar. Ang news crew na kasama sa helicopter ay sigurado na nag-crash ang eroplano. Pero para makasigurado ay gusto nilang ikutin at medyo lapitan ang lugar. Ngunit hindi nila yun nagawa dahil sa lakas ng hangin. Sa paglalarawan ng reporter ay sinabi niya na sa tindi ng bugso ng hangin ay parang hinihigop sila papalapit sa bundok. Kaya mas minabuti nilang bumalik sa base ng Philippine Air Force.
Ang balita na ang lugar ay maaaring pinagbagsakan ng eroplano ay kaagad kumalat. Pero nagdulot yun ng malaking kalituhan lalo na sa pamilya ng mga biktima dahil ang mismong ATO ay sinabi na hindi sila kaagad magre-release kung ano ba talaga ang nangyari hanggat hindi nila napupuntahan ang mismong lugar. Yung balita, gano'n nga po, missing, tapos kung ano-ano mga lumalabas sa balita. Di ko po makayanan, iyak na ako ng iyak. Tapos kaninang madaling araw, nakapag-desisyon kami na aalis na lang, pupunta kami rito. Sana nga po kung wala sanang masamang nangyayari sa kanila. At dahil sa hindi organized ang mga grupo na itinalaga para hanapin ang nawawalang eroplano, kahit ang mga radio station sa Misamis ay ibinabalita na meron na di umano mga survivors na nahanap kahit hindi pa nga napupuntahan ang lugar. Bagamat natukoy na ang lugar na maaaring mahanap ang Flight 387, ang rescue team ay hindi naman madala sa bundok dahil sa lakas ng hangin. Kaya tsinaga ng mga itong akyatin ang lugar mula sa bayan ng Claveria, Misamis Oriental. Ang ilang kamag-anak ng mga pasahero ay sumama rin dahil sa nababagalan ng mga ito sa aksyon na ginagawa ng Cebu Pacific at mismong gobyerno. Para sa kanila ay mas mabuti pa na sila ang magsagawa ng kanilang search and rescue operation. Ang iba naman sa kanila ay mas piniling manatili sa baba ng bundok at maghintay sa balita. Ngunit makikita mo sa kanilang mamuka ang bakas ng kalungkutan at pag-aalala. Noong umaga ng February 4, ang kanilang kinatatakutan ay nagkatotoo. Ang ATO ay kinumpirma na nag-crash nga ang Flight 387 sa kabundukan ng Mount Sumagaya. Kasabay ng kumpirmasyon na yan ay ang pagdating naman ng iba pa mga kamag-anak ng mga pasahero. Ayon sa ulat, ang kanilang mga ticket, pagkain at hotel ay libre ng airlines. Buhay yung anak ko. Mag-elimination sila ng yung tour dito dapat. Sila yung cyclista na tatlo. Yung 2 bilyan iba. Ang mga taong nasa baba ng bundok ay nag-set up ng advanced command post sa Sitio Haruhay, Claveria. At kung makikita mo ang itsura nila doon ay tila nagmukhang evacuation ang lugar dahil sa daming mga nagpuntang volunteers. Kadalasan sa mga taong makikita mo ay mga kamag-anak at minsan ay buong angkan pa ng mga pasahero ng Flight 387. Sa mga interview sa kanila ay mapapansin mong samot-sari ang kanilang nararamdaman sa nangyari. Ang iba ay dismayado dahil sa bagal ng proseso. Ang ilan ay nagsasabi na magdedemanda na sila laban sa Cebu Pacific. Ngunit may pailan-ilan naman na nagsabi na bagamat masakit ay tanggap na nila ang sinapit na kanilang kapamilya. Naman ito makagusto na maging mga aksidente sila kundi ayan ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggap nyo na ho yung maaring nangyari sa kamag-anak niyo. Maski po anong mangyari, yan ang kagusto ng nilikha sa kanya, ayan ang swerte niya. Kahit napakalamig sa lugar, sila ay matyagang naghintay sa balita at lagi nilang tinitingnan ang bundok kahit ito ay nababalot ng makapal na ulap. Pagkalipas ng 3 araw mula nang bumagsak ang eroplano, ang rescue team ay nahirapan na lapitan ang lugar mula sa himpapawid dahil sa kapal ng alapaap na bumabalot sa lugar. Kaya napilitan silang lumapag sa isang maliit na sitio. Doon ay nakilala ng mga reporters ang taong ito na posibleng saksi sa nangyari. Nakita pa rin namin ang eroplano na nag-usok na diyan sa aming sa ibabaw ba. Sa sitio rin na yun ay nakita ng mga reporters ang isang van na naglalaman ng 3 pamilya na namatayan ng kapamilya dahil sa trahedya. Sila ay emosyonal dahil may nakapagsabi sa kanila na sa tindi ng nangyari ay maaaring walang posibleng nabuhay sa pagbagsak ng eroplano. Bago magtapos ang araw na yon, lumabas ang ulat na nagawa ng mapuntahan ng rescue team ang lugar. Sa mga sumunod na balita ay naiulat ang kalunos-lunos na sinapit ng mga ito. Dahil karamihan sa kanila ay naghiwa-hiwalay na mga katawan sa tindi ng pagbagsak ng aircraft. Ang mga kapamilya ng mga pasahero na noong una ay umaasa na buhay pa ang mga ito ay nagsimulang magdasal na sana ay makuha na lamang nilang buo ang katawan ng kanilang kamag-anak. Kinabukasan, February 6, 1998, ang mga helicopter na hirap na bumaba sa lugar ay nagawang makapaglanding at doon ay naging mabilis ang pag-usad ng lahat. Ang rescue team na kumuha ng bangkay ng mga pasahero ay mabilis na isinakay ang mga labi sa helicopter.
Mula Claveria, Misamis Oriental ay inilipad ang mga bangkay sa Cagayan de Oro at opisyal na idiniklara ng mga investigador na wala ni isa sa mga pasahero at kahit sa crew ang nabuhay. Ibig sabihin sa isang iglap, 109 na buhay ang nawala. Bagamat ang publiko ay masaya na ang lahat ng mga biktima ay nagawang mabigyan ng maayos na burol, ang mga tao, lalo na ang mga kapamilya ng mga ito ay hindi maiwasang magtanong kung ano ang nangyari at sino ang dapat sisihin. Ilang mga eksperto ang kaagad na inatasan para sagutin ang mga katanungang yan. Ayon sa flight plan na isinumite ng Cebu Pacific sa Air Transportation Office, mula Maynila ito ay dediretso sa Lumbia Airport. Pero ayon sa isang source mula Cebu Pacific, ang eroplano ay nagtungo at dumating sa Tacloban ng 10:20 ng umaga. Base sa report ay kahit wala sa kanilang flight plan ang pag-stopover, ay kailangan yung gawin ni Captain Fausto dahil ang isang eroplano ng Cebu Pacific ay nangangailangan ng bagong gulong. Nang ma-deliver ang gulong ay agad umalis ang Flight 387 at lumipad muli patungong Cagayan de Oro. Sa simulation na ito ay makikita na napanatili ng eroplano ang taas na 11,500 feet above sea level. Nang ang eroplano ay may layo na lamang na 79 na kilometro mula sa airport, si Captain Fausto ay nagdesisyon na ibaba ang posisyon ng eroplano ng bahagya dahil sa naghahanda siya sa paglapag nito. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang panahon noon ay napakaganda. Tirik ang araw at kahit ang Cagayan de Oro airfield ay sumang-ayon na hindi masama ang klima noong February 2, 1998. Pero sa teorya nila ay nagkaproblema ang mga piloto noong nasa taas na mga ito ng kabundukan. Katulad ng mga sinabi ng piloto mula rescue team, nababalot ng napakakapal na ulap ang dinaanan ng eroplano. Ayon sa mga eksperto ay dahil sa kapal ng mga alapaap sa Mount Sumagaya, ang mga piloto ay walang makita bukod sa mga puting ulap. Ibig sabihin, pinapalipad nila ang eroplano ng zero visibility katulad nito. Ang tanging pinagbabasehan lamang nila para sa kanilang kaligtasan ay ang mga aircraft's flight instruments. Ngunit ang mga instrumentong yun ay hindi naging sapat para mapanatili ang kanilang kaligtasan. Magpahanggang ngayon, ang talagang rason kung bakit bumagsak ang eroplano ay pinagtatalunan pa rin. Ngunit para kay Philippine Air Force Colonel Jacinto Ligot na naunang nakadiskubre sa crash site, ay sinabi nito na maaaring sa kapal ng ulap ay nahirapan ang mga piloto na maneubrahin ang eroplano. Kung mapupunta ka sa National Library ng Pilipinas na matatagpuan sa Maynila, at kung tatanungin mo ang librarian tungkol sa Cebu Pacific Flight 387, sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang ahensyang yan ay sinisi ang mga pilotong sina Captain Paulo Justo at co-pilot niyang si Erwin Golia. Ang parehong report na yan ay binahagi din sa Manila Standard noong March 27, 1998 at si mismong ATO Chief Carlos Tanega ay sinabi na ang mga piloto ay nilabag ang napakaraming mga aviation rules o tuntunin sa paglipad. Bukod dyan ay inilarawan din niyang hindi magaling ang mga piloto at kailangan pa ng mga ito ng karagdagang training. Dahil dyan, lahat ng sisi ay napaling sa dalawang mga piloto. Ngunit tila may nangyaring cover-up sa nangyari. At sina Captain Fausto ay maaaring naging scapegoat lamang. Uulitin ko, maaaring may cover-up na nangyari. Nasabi ko yan dahil sa mga sinabi ni dating Presidential Assistant for Mindanao na si Jesus Duresa na nooy crisis manager din ng Rescue at Retrieval Operation sa Flight 387. Ayon kay Duresa, ang nangyaring pagbagsak ng eroplano ay hindi dahil sa lumang model ng aircraft at mas lalong hindi dahil sa kakulangan ng kaalaman ng mga piloto. Bagkus ay hayagan niyang sinabi na mismong CAAP ang may kapabayaan sa nangyari. Sinabi ni Duresa na natuklasan niyang ang mapa na inirelease ng CAAP sa lahat ng airlines at ginagamit ng bawat piloto na dumadaan sa Mount Sumagaya ay nakalagay na ang elevation o taas ng bundok kung saan nag-crash ang eroplano ay 5,000 feet above sea level. Kahit sa totoong buhay, ang taas nito ay 6,000 feet above sea level. Sa kanyang article na napublish noong June 1, 2011, sinabi ni Duresa na dahil sa zero visibility, ginamit ni na Captain Fausto ang mapa ng bundok na mula CAAP. Ang kapitan ay nagdesisyon na ilipad ang eroplano sa kabilang bahagi ng bundok at manatili sa ere ng 5,000 feet above sea level dahil sa pag-aakala niya na sila ay ligtas. Ibinahagi ni Duresa na sa black box ay narinig niya na sinabi ni Captain Fausto na pull up,
na nangangahulugan na tinangka nilang itaas ang eroplano dahil napagtanto nilang mga puno na ang nasa harapan nila. Pero huli na ang lahat. Too low, terrain. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Si Jerome Garcia na pinuno ng De Oro Mountaineers Explorers na nauna sa crash site ay sumang-ayon sa pahayag ni Duresa dahil napansin niya na noong una nilang makita ang eroplano ay napansin niya na ang ilang mga puno ay kalbo. Idinagdag din ni Duresa na ang side trip ng Flight 387 sa Tacloban ang naging dahilan kung bakit ito ay dumaan sa kabundukan. Dahil kung hindi ito nag-side trip, ang eroplano ay hindi manggagaling mula sa dagat o kaya dadaan sa butuan at hindi nito dadaanan ang bundok ng Sumagaya. Sa black box ay narinig ni Duresa na sinabi ng co-pilot ni Captain Fausto na may bundok yata sa area na ito, sir. Kasunod noon ay narinig din niya sa recording na tila may binuksan ang piloto na tunog ng isang papel. Kaya para kay Duresa ay indikasyon yun na tiningnan ng piloto ang mapa mula sa kaap. Ngunit sa halip na pakinggan ang sinabi ng kanyang co-pilot, mas pinagbasayan ni Captain Fausto ang mapa mula kaap dahil maaaring naisip niya na ginawa yun ng mga eksperto. Nang siya ay makasigurado na ligtas sila sa taas ng 5,000 feet above sea level, ay ibinaba pa nila ang eroplano. Ang hinala ni Duresa tungkol sa pagkakamali ng kaap ay nakumpirma. Sa kanyang article ay sinabi niya na 13 taon pagkatapos na nangyari sa Flight 387, ay binilikan niya ang mapa mula sa kaap at nagulat siya dahil tahimik na mga itong binago ang mapa. Ang Mount Sumagaya na orihinal na may taas na 5,000 feet above sea level ay ngayon nakalista na 6,000 feet above sea level. Sinabi ni Duresa na ang ginawa ng ahensya ay makakatulong sa ibang mga piloto at maaari pa itong makapagsalba ng ilang mga buhay. Pero hindi niya maiwasan na magtaka dahil sa halip na akuin ang responsibilidad ng kanilang mga pagkakamali, ay mas pinili pa ng mga itong sisihin ang mga dalawang piloto na hindi na kayang maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Walang naiulat kung meron nagdemandang pamilya ng mga pasahero sa Cebu Pacific, pero ang malinaw ay ang airline ay sinuspende sa loob lamang ng 2 buwan. Ang Cebu Pacific ay kaagad bumalik sa operasyon pagkatapos makapasa sa inspeksyon ng kanilang piloto at mga eroplano. Noong 2022, ang memorial stand na ito ay itinayo sa crash site. Si Misamis Oriental Governor Imano na nooy 23 taong gulang noong nangyari ang trahedya ay pinangunahan ang ika-24 na commemoration. Kung ikaw ay mapupunta doon, sa memorial stand ay mababasa mo ang lahat ng pangalan ng mga pasahero ng Flight 387. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.